Dear Charo, bata pa lang ako, iniwan na kami ng aking ama. Tinakbuhan niya ang responsibilidad niya sa amin. Ay, kang bata ka. Doon pa talaga nakasalubong mo. Yung ubra style mo, pulong-abot mo ngayon. Hindi. Sige, sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Masama magnakaw, ah. Kahit wala naman ang sikmura mo. Ang dapat na ginawa mo, humingi ka ng tulong maski na sino sa amin dito. Alam mo, yung parusa dyan. Pero sa nakikita ko sa'yo, mukhang mabait ka. Okay lang ba sa'yo? Pinakawalan ko yung bata kanina. Oo naman po, sir. Akala ko nga po, paparasahan niyo yung bata eh. Ay, pwede bang June na lang ang itawag mo sa akin? Pwede bang wala ng po at opo? Ganun na ba kalayo ang edad natin para sa'yo? Oh, huwag ka masyado magpapaniwala dyan, Clara. May asawa na yan at kapatid ko pa. Kaya alam ko kahit tigasin pulis yan, under ni Mrs. yan, pare. Dito. Naging madalas ang pagpunta ni June sa tindahan namin. Madalas din kaming mag-usap hanggang sa naging magkaibigan kami. Oh, kain na! Huwag mahiya. Oo. Marami yan. Uy, may busita pa ka. Sige po, tingnan ko lang. Naku, may mga sige, mabaka. Uy, si Major. Gandang gabi. Gandang gabi. Clara, hinahanap ka sa loob. Pasensya na, Major, ha? Halika na. Yung maliligaw mo, kahit may edad na, malakas pa rin ang dating. Si June? Ano ka ba, kaibigan ko lang yun. Kaibigan lang? Sigurado ka? Oo naman, tsaka ano ka ba, may asawa na yun. Kaya huwag kang malisyosa dyan. Iba kasi yung tingin nyo sa isa't isa eh. Pero, kung kaibigan nga lang, mabuti na yun. Kasi, Lalo na't pupunta na ako sa Spain. di na kita mababantiyan dito. Sigurado ka na ayaw mong sumama sa akin? Oo, sigurado ako. Kulit mo, ah. Clara, mahal kita. Kung totoo man yun, hindi pa rin pwede, June. Tsaka ikaw na rin nagsabi, di ba? Ang mali ay mali. Sama na ako sa'yo. Sa takot ko sa nararamdaman ko para kay June, umalis ako ng bansa. Nagdesisyon lang akong umuwi ng Pilipinas nang sigurado na akong nakalimutan ko na si June. At alam kong nakalimutan na rin niya ako dahil ilang taon na rin siyang hindi nagparamdam. Hinintay kita. Clara, wala pa rin nagbago. Mahal pa rin kita. May asawa ka pa rin. At may mga anak ka pa rin. Handa ko silang iwan para sa'yo. June, hindi rin tayo magiging masaya. Dahil palagi na lang natin maaalala na malitong nararamdaman natin. So, inamin mo. Gusto mo ko, mahal mo ko. June, pwede ba? Umalis ka na. Umalis ka na. Oo, mahal kita. Pero hindi ito magiging tama. Clara? Excuse me, ah. June, ano ginagawa mo dito? Dinalaw ko yung kaibigan kong officer, eh. Bakit? Anong problema? June, mabuti na lang nandito ka. Kasi... Paring June. Oh, ito! Pare! Oh, anong problema? Ano bang... Yun nga, Sen, may nakuha nga akong pinagbabawal dun sa bagahe ko. Sige, titingnan natin, pare. Dito mo na may Wala akong kinalaman dun. So, tulungan mo naman ako. Parang awang kilala mo ako. Pamagalala. Maayos din yan. Mabuti na nagkataon na nandun ka rin kanina, no? Pinuntahan mo yung kaibigan mo. Dapat siguro
ipakilala mo ako sa kanya. Nasaan ako? Patawarin mo ako. Lalayo ka sa akin, hindi ko alam anong gagawin ko. Kailangan kitang pigilan. Hindi ako pinakawalan ni June hanggang sa sigurado siyang hindi na ako makakaalis at makakalayo sa kanya. Buntis ho ako. Ayup ka! Ayup ka! Ayup ka! Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa apo ko! Demonyo ka! Pananagutan ko po si Clara at ang magiging anak namin. Pero anak, kahit wala ka ng papa, nandito naman ako. Aalagaan kita at mamahalin kita. Hindi naman kailangan maging ganun, Clara. Wala kang karapatang pumunta dito. Umalis ka na bago pa dumating ang pamilya ko. Clara, iniwan ko na ang asawa ko. Gusto ko kayong makasama ko. Gusto ko maging tatay sa anak natin. Gusto kong maging pamilya tayo. Wala akong sinabi sa'yong iwan mo ang pamilya mo. Bumalik ka na sa kanila. Magiging mabuting ama ako. Patawarin mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Akin na. May amang handang magmahal at mag-alaga sa anak ko. Hindi niya kailangang maging katulad ko na naghanap ng kalinga ng magulang buong buhay ko. Ipagkakait ko ba yun sa kanya? Ako na. Hindi, ako na. Ako na. Sige na, marami ka pang gagawin. Sa pagdaan ng panahon, hindi ko na maitanggi na mabuting ama si June. Flying to the sky! Hindi. Alam mo ba, Clara kanina, tinawag niya ako, sabi niya, Papa. Talaga? Oo, tinawag niya ako. Oo. Ewan ko kung tsamba lang yun. Sabi mo pa po! Ayos naman. Nabili na namin yung mga school supplies nila. Kompleto na yan. Very good, oh. Ito na. Meron ka sa mga nabili. Marami kami dyan. Sige mga anak, lagyan niyo yung mga gamit niyo doon, ha? Sige po, bilisan niyo. Dito pala kayo nagtatago ni June. Ang kapal naman talaga niyang mukha mo, no? Talagang inangkin mo na ang asawa ko. Nakikiusap ako sa'yo, huwag kang manggulo dito. Pero gusto po namin dito. Hindi nga pwede, Job. Aalis tayo kasi kabit si Mama. Mga anak, makinig kayo sa sasabihin ko, ha? Si Lani ang asawa ng papa ninyo. Pero naghiwalay na sila at ako yung pinili ng papa ninyo. Kaya galit siya sa akin tsaka yung mga anak niya. Pero hindi doon natapos ang pagsugod sa amin ni Lani. Kaya nagpalipat-lipat kami ng bahay. Nakakapagod. Pero ang importante sa akin noon ay ang kapakanan ng mga anak ko. Kinalaunan nga lang ay naapektuhan na ang finances namin. Mga anak, doon muna tayo. Magsiti tayo ng kanila. Halika. Halika, kayo. Bakit? Jeff? Alis muna ako, ha? Ilalako ko lang to, ha? Mama, sino po yung mga kasama ni Papa dito? Anak? Meron kang kailangan malaman tungkol sa pamilya natin, ha? Matagal niyo nang alam, Kuya.
Noon kasi hindi kami sigurado kung maintindihan mo. Kuya, patulong ako ulit gumawa ng bago, ha? Bakit naman? Ayos na to ah. Di na po kumpleto eh. Di ko nalagay yung mga kapatid natin. Hindi mo sila pwedeng ilagay dyan, Bunso. Bakit, kuya? Basta hindi pwede. Ang hirap po kasi makapagkaibigan eh. Pwede pong umalis na naman tayo. O kung hindi po, ang dami ko pong hindi pwede ikwento sa ibang tao. Di ba po bawal? Jeff, ginagawa naman namin to para sa'yo. Kasi syempre ayaw namin na mahusgahan ka. Pwede naman nating ayusin yung problema natin. Gusto ko naman talaga maging okay kayo ng mga kapatid mo sa ame. Kaso yung hinihingi mo, mukha naman talagang imposible yan. Imposible po! Hindi pa nga po natin sinusubukan, di ba? Jeff? Ano yan? Ano nangyayari sa'yo? Kuha ka pamunas. Naging mabilis ang mga pangyayari. Nalaman naming may acute lymphocytic leukemia si Jeff at nasa stage 4 na ito. Lapit na birthday mo, Bunso, ya. Ano na butas? Kaya po, ma. Gusto ko lang. Leto tayo. Lahat tayo. Masaya na ako nun. Lani, nagpunta ako dito para sa bunso kong anak. Meron kasi siyang sakit eh. Hindi ko alam kung magtatagal pa siya. Isa lang kasi yung hinihiling niya sa akin eh. Gusto sana niya makilala yung mga kapatid niya sa ama. Anong karapatan mo para hilingin pa yan sa akin? Lani, sana mapatawad mo yung anak ko kasi wala siyang kinalaman dito. Wala siyang kasalanan dito. Lani, hindi ako nagmamakaawa. Bilang isang kapit. Sa legal na asawa. Kundi bilang ina. Sa kapwa ina. Gusto ko lang sana mabigyan yung anak ko. Happy birthday to you! Tulungan mo yung kapatid mo. Dahan-dahan, Jeff. Kaya ba? Happy birthday! Hello! Happy birthday! May surprise ako sa'yo. Oh, yan. Andito, mga kapatid mo. Para batiin ka. Yan. Sige na, bigay niyo na. Malaki ang naging pasasalamat ko kay Lani sa pagtulong niya na matupad ang huling hiling ng aking anak. Hindi man niya maibigay ang kapatawaran. Alam kong dahil kay Jeff ay mas tahimik na rin siya katulad ko sa ngayon. Ito ang huling regalo sa amin ng aking bunso bago siya pumanaw.